Ayan. Mga madam, gumawa na ako ng mga questions. I-discuss ko yung mga madalas na tanong at madalas na tanong ng mga buyer sa gold at sa mga para na din sa mga future mag-i-invest sa gold, mga future investors para kahit papaano may idea tayo. Mas maganda kasi kahit papaano alam natin yung pinapasok natin, 'di ba? Kahit ano namang investment, bago ka pumasok dapat alam mo yung pinapasok mo para iwas ganito pala, ganito ganyan. Iwas gulantang ba. So, ang gold kasi long term po 'yan. Long term investment. So, long term ibig sabihin matagal bago mo makuha ang iyong ROI. Taon, usually taon. Depende na lang yan kung gaano kabilis ang pagtaas ng gold. Kung mabilis tumaas, di mas mabilis mo din siya makukuha. Ganito kasi yan. For example, nakuha mo kay seller ng 3.5. Ang kuha ni pawn shop is 3,000. So, di ba, kulang na agad ng 500 per gram? Pag kasi sinala mo yun kay pawn shop at hindi mo tinubos, tubo na nila yun bukod sa interest. Syempre, may safety din yung pawn shop na kung sakaling hindi mo tubusin, at least may kikitain pa din sila. Meron pa din silang kita. Kasi syempre buy and sell din yan sila eh. Kailangan nilang kumita at ibebenta nila ulit yan. Yung sinanla mo pag hindi mo tinubos, 'di ba? Tapos yun ang sistema doon. So bago mo makuha ang iyong ROI, taon ha, hindi yan yung tipo na pag binili mo ngayon kay seller, bukas sinanla mo, mag-expect ka agad na same price. Hindi po. Hindi ganon. Usually, based sa experiences ko, sa mga client ko, at sa akin mismo, nasa 60% binili ko. For example, binili ko siya ng 4.5. Nung sinanla ko siya, ito pa isa saglit. Sinanla ko siya, ang kuha din ng sanla, depende lang din yan sa appraiser ha. Merong appraiser na mababa kumuha, meron namang mataas. Kaya maghahanap lang talaga kayo. Hindi pwedeng pag pumunta ka sa pawn shop na to, dyan na agad. Magtanong ka pa sa iba, maghanap ka ng mas mataas. Example nga, ito, 4.5. Pinatignan ko sa isang pawn shop. Hindi siya ganong kilalang pawn shop. Sabi ba naman 1.5? Sabi ko, ang baba. 4.5 ko siya nabili, 1.5. So, wala pang 50%. 1.5 lang. Tapos, lumipat ako sa isang pawn shop. Pinatinignan ko. Sa isang pawn shop, 2.7. O, di ba? Nasa 60%. So, ganun lang. Hanap ka lang ng pawn shop na mas pabor yung presyo sa'yo. Ganun. Depende sa appraiser. Wala yun sa seller, sa kinuhanan mo. Hindi porket kinuha mo sa seller na ganung presyo, dapat masanla mo din sa ng ganung presyo. Wala na sa seller, labas na yung seller, doon ang importante, totoo ang ginto na binigay sa'yo ng seller. So, at depende kasi depende yung presyo sa kung anong klaseng gold ang binenta mo. Meron kasing 18K, 21K, 22K, 24K. Siyempre, pinakamataas na gram, 24K kasi pure gold yun. Pure as in lahat, walang metal na halo. Yung 18K, yun kasi yung pinakamabili sa atin dahil nga yun ang affordable lang. 75% nun is gold, tunay na gold. Ang 25% nun, other metals na. Ngayon, bakit may mga alahas na ayaw tanggapin ng sanlaan kahit gold? Bakit ayaw tanggapin ng sanlaan kahit gold? Maraming reasons yan. Ito mga example. Ito yung mga alam ko lang na example ng mga reason bakit ayaw nila tanggapin. Una, namamagnet. Ito yung madalas na tinatanong. Bakit ayaw nila? Sasabihin ng pawn shop, ay namamagnet po, hindi kami tumatanggap. Kasi nga, mahigpit sila sa pagdating ganyan sa magnet. Pero hindi ibig sabihin nun na fake na. Ang gawin mo, try mo sa ibang pawn shop kung hindi sila mahigpit sa ganung issue na magnet. Ito, kagaya nito, ito namamagnet to. Namamagnet tong tao ko na to. Tinry ko sa pawn shop, namamagnet. Tinry ko sa isang pawn shop, tumatanggap naman sila. Dun sa isa, ayaw. Maghanap ka lang. Hindi ibig sabihin na namamagnet, fake na. Kasi, bakit namamagnet? Kasi nga, 75% lang nito ay gold.
Pero ang 25% nito, ibang metals na. Yung ano nito, yung halo nito na 25%, siguro more on sa cobalt. Kasi ang cobalt, yun yung nagpapatigas sa alahas. Yun yung nagpapatigas at nagpapatibay sa alahas. Kaya siya namamagnet. Pero hindi ibig sabihin nun fake. Ang gagawin mo lang, hanap ka lang ng ibang pawn shop na tatanggap sa kanya. Pero tunay pa din siyang gold. Di ba? Ano lang, hindi porket may alahas kapag gold na, oh, dapat tanggapin mo yan kasi gold yan. Siyempre, respeto sa pawn shop. Ano, rules nila yun eh. Rules nila, wala tayong magagawa sa rules nila. Merong mga pawn shop na mahigpit. Ano pa ibang dahilan? Kagaya nito sa bangle. Kahit gaano, pagpalagay mo na itong nasa 20 grams, 15 grams, kahit nasa 50 mil, 60,000 pa yan, 70,000. Kung ayaw nilang tanggapin, wala kang magagawa. Kasi ito, madalas, ayaw tanggapin sa pawn shop dahil namamagnet din. Bakit? Kasi may spring. Bakit may spring? Siyempre, kasi hindi masasara pag walang spring. Pera na lang kung ang iyong bangle ay screw type. Screw, yung nilalak na ganon. Pero kasi yung iba, madalas ganito, gusto yung clip type, para isang ganun lang. Pero yung screw type, mahirap kasi ikabit yun. Kaso, yun, pure yun. Walang ano, kumbaga walang spring. Wala siyang spring, kaya mabilis siyang masasanla. Ito, kumbaga nasasanla din naman. Kaso, pahirapan. Tapos, below 1 gram. For example, below 1 gram. Pag lightweight, meron talagang sanlaan na ayaw nila ng below 1 gram kasi masyadong mababa. Siyempre, wala na silang kita. O kaya, ibang reason, marami na silang ganong design. Sa Cartier din, ganon. Minsan, may mga reason sila, kagaya nung isang ano ko, ayaw tanggapin kasi marami na daw silang ganong design. Ganon, depende nga sa pawn shop talaga. Next, inspired. Meron namang pawn shop na ayaw tanggapin yung mga inspired. Kahit gano'n yung kamahal, kahit gano'n kaganda siyang tignan. Ayaw nilang tanggapin kasi inspired. Ano ba yung mga inspired? Yung mga LV, Chanel, Bulgari. Example din sa isa kong customer. Bumili siya sa akin sing-sing na Bulgari. Tapos, nung inano niya, yung isasanla niya na sana, ayaw tanggapin ng pawn shop. Sabi ko, bakit? Kasi daw, hindi daw sila nagtatanggap ng inspired. Ang ginawa nung customer ko, tinanong na lang. Ganon din gawin nyo, tanungin nyo. Baka isipin nyo kasi pag hindi tinanggap, baka fake, baka na-fake ako. So, tanungin nyo, pwede po bang, hindi ko isasanla, pwede po bang malaman kung totoong ginto? Tsaka, pakitignan po kung magkano. So, ngayon, ganon ginawa niya, pinatignan niya, tinanong niya kung magkano, at pinatignan kung totoo bang gold. Sabi na totoo naman pong gold. Mga nasa 9,000 po siguro yan. Pero hindi po kami tumatanggap. Ganun. So, clear tayo doon na basta totoong ginto. Pero ayaw lang nilang tanggapin. Hanap. Ang gagawin niya, hanap lang din talaga siya ng ibang pawn shop. So, meron din namang case din na kagaya ng sa kakilala ko nga, sabi niya, na nagtrabaho sa pawn shop, may case kasi talaga na ayaw nilang tumanggap kasi wala silang pondo. Siyempre, nauubusan din daw yung pawn shop. Sasabihin lang nila sa'yo, wala silang pondo that time. Pero, for example, try mo sa susunod na araw, pag meron na, tatanggapin din naman nila. Tsaka, depende nga din ang appraise. May appraisal na mababa, may nag-appraiser na mababa magbigay, merong appraiser na mataas magbigay. Ganito kasi, marami din nagsabi depende daw yun sa record mo sa pawn shop. Pag lagi kang nagsasanla sa pawn shop, at lagi mong sinasanla tubos, gumaganda yung record mo. Kasi lagi kang nagsasanla tubos sa kanila, kaya tinataasan nila ibigay sa'yo para magsanla tubos ka kasi kumikita sila sa'yo eh. Pero, pag ikaw, si sanla ka lang, tapos wala nang tubusan, bumababa. Para bang credit score, ganun. Bumababa yung credit score mo sa kanila kasi alam na nila na, ito, wala tong tubusan pag nagsanla. Kaya bababaan nila. Para kahit hindi mo siya tubusin, malaki na kikitain nila sa'yo. Ganun. Tapos, next, ano ba yung mga hindi din pa tinatanggap? Hindi tinatanggap.
ito, maging aware, maraming, di ba yung, maraming may gusto sa mga makukulay na mga alahas, gaya ng mga BCA, Onyx, pero inform ko lang sa inyo na hindi siya tinatanggap sa sanlaan. Yung mga BCA, yung mga cloverleaf, yung mga heart, hindi po yan tinatanggap. Tinatanggap yung chain. Pero yung mismong pendant, hindi. Kasi ang gold lang naman dun, yung gilid. Yung sa yung sa gilid niya, pero yung gitna nun hindi naman yun gold, kaya hindi yun siya tinatanggap. Yung mga onyx, yung mga black na black onyx. Kaso minsan kasi yung onyx kasi parang ata yun parang lock, parang ganun. Mga basta makukulay na alahas, it's either hindi tatanggapin or kung tatanggapin man, mababa. Then isa pa, yung mga mababato. Walang value kasi ang bato. Mababa ang appraisal ng mga mababato. Kasi wala silang value sa sanlaan talaga yung mga stone. Wala silang value. For example, itong sing-sing ko may stone yan. Pag tinimbang nila yan, i-estimate lang nila kasi hindi naman nila pwedeng tanggalin yung bato para lang malaman kung ilan ang exact grams nito. Kaya ang gagawin nila, i-estimate lang nila na kunwari ito yung timbang ng bato mo, ito na lang yung timbang ng singsing mo. Ganon. Kaya mababa ang tanggap sa kanya sa mabato. So kung gusto niyo talaga ng solid na alahas, solid, I mean kung gusto niyo talaga yung mataas yung appraisal, bumili kayo ng solid. Pinakamainam, yung pinaka-plain, walang gaanong design, hindi mabato, basta plain at solid. Yun ang mabilis masanla at mataas ang appraise. Kagaya na pag sa chain naman, mga 5 grams, at least 5 grams man lang, masasabi mo ng solid na yun. Na yung pwedeng pang araw-araw, ganun. At sa mga chain naman, kagaya ng mga lightweight chain below 1 gram, maninipis po talaga yun. Imagine nyo yung 1 gram na gold, gano'n lang kaliit yun. Tapos gagawin mo pa siyang kwintas na pagkahaba-haba. O, di magiging itsura? Siyempre, ninipis yun. Kaya huwag kayo mag-expect na pag manipis, matibay. Pag manipis, expect nyo na agad, kailangan ko tong ingatan kasi manipis to. Anytime pwede itong maputol basta malagyan ko ng ganyan ng suklay, konting sabit lang, anytime mapipigtas. So dapat pag manipis, expect nyo na kailangan ingat na ingat kayo. At least man lang pag sa chain naman kahit 1.5 kahit papano, pwede na siya yung pang-araw-araw, pero hindi mo pa din ipangtutulog. Kung gusto mo ipang tutulog yung walang hubaran, 5 grams. Yun nga, 5 grams. Sa chain, Sa chain. And then, ano pa ba ang... bakit kulang ang timbang? Yun. Bakit kulang ang timbang? Yun, na madalas din na, nagiging issue ng seller tsaka buyer. Bakit kulang ang timbang? Kasi po, magkaiba ang timbangan ng pawn shop tsaka nung pinaka-seller, pinaka-supplier. Iba pong timbangan nun. Syempre, pagdating sa pawn shop, bawas na yung timbang nun. Pero usually, 0.1, 2, 3, hanggang doon lang ang kulang. Pero usually, madalas talaga 0.1 or 0.2. Madalas 0.1 or 0.2 ang kulang ng timbang mo sa seller, sa timbang ng pawn shop. Kasi, kumikita ulit dyan yung pawn shop. Kaya, yung timbangan nila, kulang. Kulang na ng point. Point lang naman yun, point. Pero pag nabot na ng 1 gram yung, nung kulang, pwede nyo nang complain yun sa seller kasi ang laki ng kulang. So, sa mga, ganun, yun yung madalas na issue na dapat na madalas sinasabi nung mga buyer o kino-complain ng mga buyer. Sa akin naman, wala pa namang gaanong nagko-complain. Wala namang bukod sa isa. So
So, yun yung mga ibang mga basic lang na dapat alam nyo pag nag-invest kayo sa gold para hindi kayo mag-expect na dapat mataas ang kuha ko, ganun. Kasi nga long term ang investment ang gold. Matagal bago ka kumita dyan, mas lalong tumatagal sa'yo yung item, mas lalong tumataas, ganun. Kaya, pero masasabi mo pa din siyang magandang investment. Bakit? Siyempre, kasi kumpara mo sa ibang item na bibilin, for example, cellphone, libo din yan, 10,000 pataas. O meron din sapatos na mataas din, na libo din ang halaga. Kung i-compare mo siya sa mga ganong mga bagay, siyempre, mas lamang siya kasi siya, anytime, pwede mo siyang maging pera. Yun nga lang, hindi lang talaga ng same price ng pagkakabili mo. Anytime, magiging pera ulit siya kaso hindi na same price. Eh yung cellphone ba, masasanla tubos mo? Oo, masasanla tubos mo. Pero sa katagalan, masisira din yan. Pababa na pababa yung value niyan. Yung sapatos, ganun din. Mapapamana mo ba? Mapapamana mo siguro ng saglit. Pagtagal, o mapapamana mo na lang yung amoy ng paa mo dyan. Diba? Pero sa gold, yun nga, ang kagandahan sa gold, wala siyang panis, hindi siya nabubulok, habang tumatagal, lalo siyang tumataas. Mas tumatagal siya sa'yo, mas mainam. Ganun. Yun ang madalas na dapat alam mo. May mga case kasi na pag bumili sila ng gold, akala nila, pag sinanla nila, sobrang taas. Meron akong kilala na bumili siya ng hindi sa akin, bumili siya ng gold na jewelry na ang lalaki ng bato. As in, square, yung pang donya. And then, ang bili niya dun is 100,000 mahigit. Nung sinanlaan niya, 10,000 na lang. Di ba? Kasi nga, hindi niya alam yung palang mga bato ay hindi tinatanggap sa pawn shop. 'Di ba? Ang laking lugi mo. So dapat bago ka magpakawala ng pera, dapat mag-research ka muna. May YouTube naman na ando naman din lahat, ang daming ang daming explanation doon kung gusto mo talagang mag-invest. Kung gusto mo talagang mag-invest at kung ano talaga ang mainam, ang maganda at dapat iwasan pag bibili ka ng gold. Ayun, so yun lang yung mga para iwas tanong-tanong. Pero, syempre, mas maganda pa din pag hindi ka nalinawan or may gusto ka, tanong pa din. Tanong lang kayo sa akin o sa seller nyo, kung sa iba man kayo bumibili. Tanong nyo lang din sa seller nyo. Wala naman problema dun. Mas maganda yung nagtatanong tayo para may alam tayo. Para sa huli, hindi natin sisisihin yung seller na, ay, ganito, ang binili ko dito, napigtas agad. Ay, ganito, yung binili ko dito, may halo. Ganon. Natural, ang gold na 18K may halo kasi 75% lang po ang gold nun. Yun. Ganun lang po mga madam ha, sa mga madam ko dyan. Na pag may mga questions kayo, tanong lang kayo. Ang seller naman, naman yun nag-i-inform. Pero kami kasi, nagde-depende lang kami sa budget nyo lang din. Hindi naman namin kami pwedeng mag-push sa inyo na, uy, ito bilhin mo 5 grams kasi itong magandang investment. Hindi, nagkakadepende din kami kasi alangan namang pala desisyon pa kami sa design na gusto mo o sa budget na meron ka, di ba? Tsaka lang kami magsasuggest pag nagtanong ka. Ako, usually, di ba, alam niyo yan, yung mga buyer ko dyan, na pag bibili kayo sa akin ng mabato, sinasabi ko na walang value. So, nasa sa inyo pa din yun. Kung bibilin nyo siya or hindi. Kasi pwede naman talaga din bili ng mabato kasi ang ganda niya. Bukod dun, may siya, nakakaswerte kasi siya. Pero kung hindi mo naman agad isasanla, why not, di ba? Masasanla pa din naman siya. Kaso nga lang, hindi ganun ka taas. Pero, pag matagal mo naman siyang i-stack sa'yo at ilang taon nakalipas, mataas na yun. Ganun. Yun lang po. Yun lang mga madam.